Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Ihawak mo naman ang script. Ano naman ang kinalulungkot mo? Talagang ano, may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya dati ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o ano, kamag-anak ba siya o ano, driver ba siya? Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya ng daang-daang milyong peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano mo masasabi ng perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha? Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat ba ng affidavit ni Madriaga ay admissible lang? May affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Yung extra power tide, yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee, akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Eh lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano pa itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student, saka violent daw sa klase. Bakit? Classmate mo ba siya? Alam mo, kung hindi ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to eh. Hawak mo ang script, Madriaga. Sige, iyak ka pa. Alam nyo mga kababayan, ito po yung problema sa mga DDS. Lagi po nilang sinasabi na hindi totoo ang sinasabi ni Madriaga, yung mga siniwalat ni Madriaga hindi daw totoo, sinungaling si Madriaga. Kanina nakita ko si Senator Amy may video, sinasabi, nananawagan sa presidente na wag daw itolerate or parang wag konsintihin, parang ganun yung pahayag niya na wag konsintihin ang kasinungalingan ni Madriaga. Unang-una, anong kinalaman ni PBBM dyan sa mga kasong yan ni Sara Duterte na isinisawalat ni Madriaga? At saka anong pakialam niya dun? 'Di ba? Hindi naman siyang gumawa ng mga kasong yun. Hindi naman din siya yung gumawa ng kasalanan para magkaroon ng kaso si Sara Duterte. So, hindi ko alam dito kay Senator Amy Marcos kung bakit laging dinadama yung kapatid niya na parang lahat ng nangyayari dito or parang lahat ng nangyayaring kamalasan at karma sa mga Duterte ay kasalanan ng kapatid niya. Wala po talaga ewan ko, wala sa hulog to si Senator Amy Marcos. Anyway, yan po yung lagi nilang sinasabi eh. Yung kampo ng mga Duterte, yan sila Atty. Gonzon, yung mga DDS vloggers, yung mga DDS, yung kampo po nila, lagi nilang sinasabi, sinungaling si Madriaga, hindi totoo ang sinasabi ni Madriaga, hindi totoo ang sinasabi ni Trillanes, hindi totoo ang sinasabi ng Matobato, ng Las Cañas, ng Asierto, ng Garma. Hindi totoo ang sinasabi ng Taguban, ng Guban. Hindi totoo ang mga akusasyon ni Trillanes. Lagi silang ganyan. Hindi totoo, sinungaling si Madriaga. Lagi silang ganyan. Pero ang tanong, hinarap nyo ba sila? Hinarap nyo ba sila sa mga hearing, sa korte? Di ba hindi naman mga kababayan? Hindi po nila hinarap. May pinapakitang mga patunay si Madriaga, mga pictures, at yung phone niya, na isubmit na niya, yung mga call logs doon, yung mga text messages, yung mga transactions, kung anumang merong ebidensya or recording si Ramil Madriaga, ilalabas niya yun eh. Lahat lang kasi ng depensa nila, pagsabi lang na sinungaling or hindi totoo. Wala naman silang pinapatunayan na mali, hindi totoo, or fabricated yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga. May mga date, pati yung detalye ng mga sasakyan. Alam na alam ni Madriaga yung lugar, yung address. And may mga CCTV footages naman dyan eh. No? Ako po naniniwala mapapatunayan ni Ramil Madriaga yung mga sinasabi niya. Tapos sinabi pa niya, detainee daw si Ramil Madriaga, parang sinasabi na bakit dapat panawalaan, i-detainee, may kaso. Bakit yung mga
tumistigo laban kay De Lima, mga convicted, D-Lord, pinaniwalaan nyo. Yun talaga yung mga yun nagsinungaling kasi na-acquit, napatunayang inosente si De Lima. Ito, sila Madriaga, sila Matobato, sila Las Cañas, handa silang makulong sa pagsasabi ng totoo dahil alam nila sa sarili nila, dawit sila Dawit sila, naging kasangkapan sila, naging accessory sila sa sinasabing mga krimen. Kaya handa silang makulong. Handa ngang pumirma ng bank waiver. Si Madriaga pumirma nga ng bank waiver So, yung mga testigo laban sa mga Duterte andyan, present. Pero yung mga ginamit ng kampo, no? Yung Gutesa, yung alias Rene, nasaan? Nagtatago. Puro kayo ganyan, puro lang kayo pag-atake doon sa tao. Hindi nyo naman hinaharap, no? Hindi nyo hinaharap sa mga hearing, sa korte, sa impeachment court. Haharapin kaya yan ni Sara Duterte? Si Senator Trillanes, ang tagal-tagal na niyang nilalabanan kayo. Paulit-ulit na niyang humarap sa mga hearing. Pero kayo, hindi kayo humaharap. Hinarap nga niyan si Duterte Napikon pa nga si Duterte, di ba? Babatuhin ng mic. Kasi pikon. Kasi, para sa akin, yun ay pagpapakita ng senyales na may guilt. Kaya napikon. Pipirma daw ng bank waiver, biglang hindi, biglang bawi, biglang may condition. Tapos nung pumayag si Senator Trillanes, hindi rin naman pumirma. Hindi po ba mga kababayan? So hanggang ganyan lang kayo, Attorney Guanzon, hanggang ganyan lang kayo, pero hindi nyo mapapatunayang inosente si Sara Duterte. Kung puro ganyan lang kayo. Hindi nga humaharap Lahat ginawa nyo para pigilin or not her personally, no? Hindi siya talaga. Pero yung mga lawyer at mga sumusuporta kay Sara Duterte, ginawa halos lahat or ginawa na lahat, no? Ginawa na talaga lahat para pigilin or hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Especially yung nangyari kahapon. Yung pagsisiwalat ni Ramil Madriaga sa lahat ng alam niya. Ginawa nila lahat pero narinig pa rin ng mga Pilipino. Ngayon, paunti-unti na, no? I think marami ng DDS ang naaalarma o nabuksan ng pag-iisip sa mga isinuwalat, no? Dahil sa mga isinuwalat ni Ramil Madriaga. Lalo na siguro sa April 2022 kapag humarap na si Senator Trillanes. So mga kaibigan, mga kababayan, panoorin po natin yan. At wag po tayo magpadala sa mga ganitong paandar na puro salita lamang. Sinasabihang sinungaling si ganito, si ganyan. Hindi nyo naman hinaharap, hindi nyo naman pinapatunayang nagsisinungaling nga yung tao. Yung tao kasi may mga dokumento, may mga pinapakita. Kagaya dyan sa confidential fund na yan, nakita ng mga taga-NBI na iilang tao lamang ang pumipirma dun sa mga resibo. No? Kagaya dun sa notice of disallowance, nagpass siya na ang commission proper ng COA na ibalik ni Sara Duterte ang 73 million pesos. Denied ang apela ni Sara Duterte sa notice of disallowance noong 2022 dun sa 73 million pesos. Tapos sa 2023, may ongoing pa na notice of disallowance amounting to 375 million pesos if I'm not mistaken. So kayo na po mga kababayan ng humusga dyan, no? Kung hindi totoo ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga o ni Trillanes, harapin nyo, patunayan nyo. Pero kung ang pinapakita nyo ay kaduwagan at pag-iwas at gagawin nyo lahat para hindi matuloy ang impeachment trial, well, para sa akin bilang ordinaryong Pilipino, yan ay mga senyales or signs of guilt, mga kababayan. Salamat po sa panonood.